Dahil sa hirap ng buhay ay napasukan na ni Tina ang iba't ibang racket. Pero lahat ng iyon ay hindi regular. Sa madaling salita, maswerte na siya kapag nakatsamba ng trabahong nagtatagal ng 2 araw. Magsasaka ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina naman ay 4 na taon nang namayapa. Ang dahilan din kung bakit siya naisipang maghanap ng pagkakakitaan ay dahil habang tumatagal, patanda na ng patanda ang ama at palagi na ring sinusumpong ng kanyang arthritis. Kahit ganoon naman ang buhay nila, ay nagagawa pa rin nilang ngumiti ng malaki at maging masaya. Martes noon, at dahil nga araw-araw ay panibagong racket ang pinapasukan ni Tina, ay isa na naman siyang temporaryong tagabantay ng sari-sari store ngayon. Kilala niya ang may-ari nito at naroroon lamang siya kapag araw ng Martes at Sabado para magbantay. Tina, aalis na ako. Bantayan mo ng mabuti itong store ha. Mamaya ko na lang ibibigay sa iyo ang sahod mo kapag nakauwi na ako. Bili ng may-ari sa kanya. Ay, oo naman madam. Para namang hindi kayo nasanay sa akin, no? Walang nakakalusot sa powers ko. Okay, may punto ka doon. Nga pala, si Cesar kapag nagpunta dito at mangutang, huwag mong pauutangin ha. Hindi pa rin po ba nababayaran ni Mang Cesar ang utang niya sa iyo, madam? Ay nako, hindi pa talaga. Mukhang may balak pa nga siyang paabuti ng 3 taon iyang listahan niyang halos kasya na sa iisang kwaderno. Basta huwag mong pautangin ha. Okay, copy po. Nakangiti niya namang sagot. Pag-alis ng ginang ay saka naman naupo si Tina at hinihintay na lamang kung may darating bang customer. Ilang sandali pa'y nakita niya naman ang presensya ni Cesar na nooy papunta na sa store. Napalunok naman siya agad saka itinuwid ang tindig. Magandang umaga po, Mang Cesar. Ano pong atin? Masaya niyang bati dito kahit ang totoo'y kinakabahan na siya. Halatang halata kasi sa mukha ng Ginoo na nakainom ito at parang wala sa sarili. Nandyan ba ang amo mo? Ay, naku, wala po, Mang Cesar. Ako po kasi ang nagbabantay nitong tindahan niya tuwing Martes at Sabado. At may alis po siya ng mga araw na yan. Oh, mabuti naman kung ganun. Bigyan mo nga ako ng 4 na kilong bugas at 1 bote ng beer. Samahan mo na rin ng pampulutan kahit anong chichirya. Bayad po ba ito, Mang Cesar? Aba, nakikita mo bang may pera akong dala? Siyempre, utang muna. Ilista mo muna iyan dyan. Naku, pasensya na po ha. Pero kabilin-bilinan po kasi ni madam na wag na daw po kitang pautangin. Ganun ba? Wala siya dito eh. Sige na, bigyan mo na ako ng hinihingi ko para makauwi na ako. Pasensya na po talaga. Ganito na lang po. Kapag dumating po si madam na lang po ang utangan niyo. Wala po kasi akong karapatang hindi sundin ang bilin ng amo ko eh. At wala ka rin karapatan pagbawalan ako kung ano ang gusto ko. Ano ka lang ba dito? Di hamak na chimay ka lang naman. Sige na, ibigay mo na iyan sa akin para matapos na tayo dito at baka alis na ako. Naku, pasensya na po talaga, Mang Cesar. Bibigyan mo ba ako o hindi? Kilala mo naman siguro ako, di ba? At paniguradong alam mo na may pamangkin akong pulis. Baka ipakaladkad pa kita. Naku, Mang Cesar, bakit naman po pulis agad? Tsaka sumusunod lang po talaga ako sa utos ni madam. Hindi ka talaga natatakot sa akin, Tina? Baka magsisisi ka kapag nagmatigas ka pa dyan. Baka ikaw ang ipakaladkad ko sa pamangkin mong pulis kapag hindi ka pa rin tumatahimik dyan. Rinig nilang tinig ng isang lalaki. Nang tingnan naman ni Tina kung sino iyon ay hindi siya pamilyar dito. Kitang-kita niya rin naman ang panlalaki ng 2 mata ni Cesar at halos
manginig na sa takot at doon na nga rin kumaripas ng takbo. Doon na nangunot ang noo ng dalaga dahil ang kanina'y sigang Ginoo ay biglang umurong ang buntot at takot na takot. Napatingin naman siya ulit sa binata na nooy papasok na rin sa loob. Hey, hanggang dyan ka lang, wika niya pa dito. And why? Cool na sagot naman ng binata. Kung balak mong magnakaw, wala kang mananakaw ngayon. Wala pang customer. Ha? Itong muka to, magnanakaw? Malay ko ba? Iba-iba ang modus ng mga nakaw gang ngayon. Tsaka hindi naman porket gwapo ka ay hindi ka na pwedeng pagkamalan, no? At bakit ko naman pagnanakawan ang tindahan ng mami ko? Are you out of your mind? Ha? Tindahan ng mami mo? Anak ka ba ni madam? Nauutal niyang tanong dito. What do you think? OMG, anak ka nga niya. Pero wala naman siyang sinasabi na darating ka ngayon. Kasi nga isusorpresa ko siya. Sinadya ko talagang pumunta dito sa ganitong araw dahil alam kong wala siya. Now, you have to help me. Ha? Help you? Bakit? Ano pang gagawin natin? Teka nga muna ha. Bago mo sagutin ang tanong kong yan, hihinga na muna kita ng pruweba kung talaga bang anak ka nga ni madam. What? Seryoso ka ba? Oo naman no. Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Kanina nga, habang tinitigan ka ni Mang Cesar, ganoon na lang ang takot niya sa iyo eh. Baka naman nasa mataas na miyembro ka ng sindikato. Alam mo, pwede kitang sampahan ng kaso dyan sa mga paratang mo ha? Pasensya naman. Kailangan ko lang talagang gawin to. Unang-una, isa lang akong mahinhing Filipina. Pangalawa, wala akong lakas kumpara sa'yo. At pangatlo, nagtatrabaho ako dito ng marangal. Baka mamaya niyan, ikaw pa ang maging dahilan kung bakit mawalan ako ng racket eh. Okay, fine. Ano bang proof ang gusto mo? You want DNA sample? Birth certificate? My photo together with mom? What else? Okay, sige na, okay na. Naniniwala na ako. Chill ka lang. Hindi ko pa kasi namimit ang anak ni madam eh. Kaya wala akong idea. Sorry na. Whatever. Okay, sige na. Sisimulan ko na ang plan ko to surprise her. Kaya makinig kang mabuti dyan, okay? Wait. Teka. Oh, ano na naman ba? May susulduhin ba ako dito? Siyempre, wala nang libreng serbisyo ngayon, no? Isa pa, kailangan ko ng pera. Okay, fine. Pero mamaya na natin iyan pag-uusapan ha. We need to hurry dahil baka dumating yun ng mas maaga at mapurnada pa ang sorpresa ko. Okay, sige, push. Ipasok mo na. Ha? Ano ang ipapasok ko? Ang mga salitang sa isip ko. Oh my gosh! Huwag mong sabihin na iniba mo ang meaning nun. Bakit? May iba ka pa bang ipapasok? Panunukso pa ng dalaga. May iba pa nga ba? Balik tukso naman ang binata. Doon na lumabas ang gwapo nitong ngiti. Halos perpekto na lahat ang binata. Matangos na ilong, makinis na balat, gwapong ngiti, mapupulang mga labi, at fit na pangangatawan. Mariin namang napapikit si Tina sa niisip, saka ginulo-gulo ang sariling buhok. Hulaan ko, you're imagining something, right? Untag ng binata. Wala no? Masyado ka namang assuming. Okay, sige na, simulan na natin para makarami tayo. Makarami tayo ng idea para sa surprise mo kay madam. Huling wika ng dalaga, saka medyo lumayo sa nakangiti pa ring binata. At doon na nga nila sinimulan ang plano para sa sorpresa ni Daylan sa kanyang ina. Galing kasi siya ng ibang bansa at isa siyang prosecutor doon. Halos 3 taon na din magmula noong mapagpasyahan ni Daylan na sa ibang bansa na manirahan.
Dumadalaw naman siya sa Pilipinas pero hindi siya nagtatagal. Niwalang ang idea ang kanyang ina sa pagbalik niya at may kaunting tampo pa iyon dahil tinanggihan ni Daylan ang nag-iisang request nito na sana'y makabakasyon pagdating ng kanyang kaarawan. Pero lingid pala sa kalaman ng ginang, pinlano ni Daylan ang lahat. 2:00 na ng hapon nang matapos sila sa kanilang munting preparasyon. Labis naman ang tuwa ni Tina dahil hindi siya nabigo. Kahit pa man, unang beses niya palang gawin iyon sa tanang buhay niya. Thanks for helping. Daylan, by the way. Nakangiti nitong pakilala sabay lahat sa kamay. Tina, pero hindi na ako makikipag-shake hands ha. Makapal na kasi ang kalyo sa kamay ko at baka hindi ka maging comfortable. Nahihiya pa niyang sabi. So what? I'm sure naman dahil lang yan sa pagiging hardworking mo. Yeah, siguro. Paiba-iba kasi ako ng racket araw-araw eh. Mabuti na lang din talaga at likas na babait itong mami mo dahil nagawa niya pa rin akong bigyan ng racket tuwing Martes at Sabado. Wait, so wala kang permanent work? Oh, wala. Wala kasing tumatanggap sa akin kasi hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. Oh no, nasa perseverance mo naman yan eh at sa sipag. Naku, wala yan dito sa Pilipinas. Kapag nakagraduate ka nga ng kolehiyo, maghahanap pa sila ng at least 2 years experience para makapasok ka sa trabaho. O di kaya may backer ka. Malakas ang connection mo sa mga taong nasa mataas na posisyon. At kapag naman high school ka lang, magiging isang tagalinis ka lang o walang karapatan para sa mga matataas na katungkulan. Talaga ba? Eh bakit hindi ka nag-college? Sasagutin pa sana ni Tina ang katanungang iyon ni Daylan pero hindi niya na nagawa dahil rinig na niyang papasok na ang kotse ng ina ng binata. Oh my, nandyan na si Madam. Magtago ka na, bilis. Taranta niya pang utos sa binata na agad naman rin itong sinunod. Nang makapagtago na si Daylan ay saka pa lamang din huminga ng pagkalalim-lalim si Tina. Magandang hapon po, Madam. Bati niya pa sa ginang. Oh, bakit ka nandito sa labas ng bahay ko? Bakit wala ka doon sa tindahan? Oh, may narinig po kasi akong kaluskos sa loob. Kaya lang hindi naman ako makapasok dahil nakalak. Kaya dito na lang ako nakikinig sa may pintuan. Pagpapalusot pa niya. Ha? Kaluskos? Baka naman daga lang. Ay, parang hindi po Madam eh. Dahil ang lakas mo talaga ng kaluskos. Parang tao po ang gumawa. Really? Oh my. So if that is, call the police now. Baka may magnanakaw na nakapasok sa pamamahay ko. Pasukin po muna kaya natin, Madam, para malaman natin kung magnanakaw nga ba. Baka kasi nagkakamali lang din ako at malaking daga lang yun. No, we need to be safe. We should call the police first. Naku, baka magalit pa po sila kapag tinawagan natin. Tapos pagdating nila, daga lang pala. Pasukin na muna natin, Madam, at i-check kung ano ba talaga. Are you sure? Oo naman po. At iyon na nga ang kanilang ginawa. Binuksan naman agad ng ginang ang pintuan at nauna nang pumasok. Dooy, agad bumungad sa presensya nila ang nagkalat na mga bulaklak sa sahig. Diyos ko, Tina, hindi ka gagawa ng isang daga to. Pabulong nitong wika. Yeah, nagkakalat nga po siya, Madam, at mukhang may sinasabi pong direksyon. Oo nga, no? Di kaya sa direksyon itong natatago ang magnanakaw? Yeah, baka po. Sinundan naman agad ng ginang ang direksyon at itinuturo nito ang silid ng kanyang anak na si Daylan. Pero bago niya pa ipagpatuloy ang paghakbang, ay kumuha muna ito ng pamalo saka dinala. Oh no,
Ano pong gagawin mo dyan, madam? Proteksyon. Mabuti nang safe tayo kung sino man ang nagtangkang pumasok sa pamamahay ko. Pagdating sa pinto ng silid ni Daylan, ay doon na nga huminga ng malalim ang ginang, saka mabilis na binuksan ang pinto. Surprise! Sigaw ni Daylan na hindi natuloy dahil pagkasabi niya nooy, agad pinalo ng ginang ang kanyang ulo at agad nawalan ng malay. Oh my gosh! Sigaw na rin ni Tina dahil sa matinding kulat. Uy, Diyos ko! Daylan anak! Hindi niya makapaniwalang sambit. Naku madam, ano pong ginawa mo? Tumawag ka ng ambulansya at isusugod natin siya sa ospital. Bilis! Dali-dali namang sumunod si Tina sa utos nito. At ilang minuto pa'y dumating na nga ang ambulansya at isinakay na si Daylan. Sumakay na rin silang dalawa at ganoon na lang ang pag-aalala ng ginang habang hawak-hawak ang kamay ng walang malay na binata. Doon na rin sinabi ni Tina ang naging plano nila nito kani-kanina lamang. Nagising si Daylan sa isang di pamilyar na silid. Nang ilibot niya ang paningin ay saka pa lamang niya napagtanto na nasa hospital pala siya. May benda din ang ibabawang bahagi ng kanyang ulo at medyo masakit pa rin iyon. Maya-maya pa'y bumukas naman ang pintuan ng silid at iniluwa doon ang presensya ng ina na sinundan din naman ni Tina. Daylan, anak, I'm sorry. Akala ko kasi may nakapasok na magnanakaw sa bahay eh. Masakit ba ang ulo mo? Medyo hindi naman po, ma'am. It's okay, hindi rin naman din kita masisisi kung ganoon ang maging reaksyon mo. Nasabi na sa akin ni Tina ang lahat. Ikaw naman kasi eh. Bakit may pa-surprise ka pa? Ayan tuloy. Akala ko po kasi magiging successful. May balloons pa nga doon sa loob ng room ko eh, at may foods din. Oh, I'm sorry anak. It's okay ma'am. Ano po pala ang sabi ng doktor? Oh, wala naman daw problema masyado. May malaking bukol ka lang sa ulo. Bukas daw ay pwede ka nang lumabas. Okay, that's good. Pero ma'am, mukhang hindi ko pa yata kayang alagaan ang sarili ko eh. Huh? What do you mean hindi kaya? Well, if hindi mo naman kaya, I'm here to help you anak. Oh no, wag na ma'am. Alam ko namang ang dami mo na ring iniindang sakit sa katawan, kaya I let you rest na muna. So, what do you want me to do then anak? Gusto kong si Tina na muna ang mag-alaga sa akin while I'm still in pain. Wika nito sabay sulyap sa dalaga. Kitang-kita naman ng binata ang panlalaki ng dalawang mata ni Tina dahil sa sinabi niyang iyon. Ha? Si Tina? Bakit? Ano bang klaseng pag-aalaga ang gusto mo anak? Everything. Basta't hindi pa po gumagaling ang ulo ko at hindi pa po lumiliit ang bukol ko, kailangan ko po muna siya. Oh, okay. Okay lang naman sa akin. Pero si Tina pa rin ang magdidesisyon kung papayag ba siya. Tina, baling nito sa dalaga. Po? Nauutal namang sagot ni Tina. Oh, payag ka bang alagaan muna si Daylan habang nagpapagaling siya? Ma'am, pwede niyo po ba munang kaming iwan ni Tina dito? Mukhang nagdadalawang isip pa po kasi siya eh. Sabat naman ni Daylan. Tumangaw naman agad ang ginang at umalis na nga ng silid. Ang naiwang si Tina at Daylan naman ay nakatinginan lang muna saglit bago pa basagin ng binata ang katahimikan. So, ano na? Payag ka? Seryoso ka ba? Bukol lang sa ulo ang masakit sa'yo at hindi ang buong katawan mo. Kaya mo na ang sarili mo, no? Sigurado ka ba? Trabaho din to. Hindi mo na kailangang magpakahirap humanap ng iba't ibang racket. Don't worry, babayaran kita. Kumuha ka na lang ng personal nurse. At least yun, maalagaan niya pa ang bukol mo.
Mas gusto kitang kuning tagapag-alaga ko. Ayaw mo ba? Okay, sige. 10,000 pesos for 1 week. Ha? 10,000? Ang laki naman nun. Kaya nga, ayaw mo pa rin ba? Okay, oo na. Sige na. Hindi na ako mag-iisip ng matagal. Baka magbago pa ang desisyon mo. Cool na ako dyan. Okay, good. Ngayon, subuan mo ako ng grapes. Ano? Nasa tapat mo nga lang yan, oh? Well, that's your job now. Alangan namang pasahuran kita ng 10,000 para tanggihan mo ang mga inuutos ko, di ba? That's not nice, huh? At wala na ngang ibang nagawa pa si Tina, kundi ang sundin kung anuman ang gusto ng binata. Trabaho na din iyon at kailangan na kailangan niya ng pera para sa maintenance ng kanyang ama, pati na rin sa pang-araw-araw nila. Kinabukasan ay nakalabas naman si Daylan sa ospital at dahil siya ang tagapag-alaga nito'y naging sunod-sunuran siya ng binata. Hindi naman ganoon kabigat ang trabaho niya dahil siya lang naman ang nagsusubo sa binata, nagbabalat ng mansanas sa tuwing gusto niya at tagabihis dito. Mga simpleng gawain na alam naman ng dalaga na kaya ni Daylan pero parang sinasadya pa talaga nito lahat. Hanggang isang araw, kakarating lang noon ni Tina sa bahay ni Daylan. Sakto namang nakita niya ang ina nito kaya dito na siya nagtanong. Magandang araw po, madam. Nasaan po ba si Daylan? Nakangiting tanong niya dito. Oh, nasa kwarto niya, Tina. Huling katok ko, narinig ko pa ang hilik niya. Hindi pa yun kumakain eh. And I'm sure hinihintay ka na naman nun para subuan siya. Iiling-iling pa nitong wika. Ano pa nga po ba, madam? Alam mo, napapansin ko parang gusto ka ng anak ko. Po? Kasi 4 na araw na magmula noong na-hospital siya, buko lang ang meron siya at hindi naman apektado ang katawan niya eh. Pero bakit tilabay nagpa-baby siya sa'yo? Hindi naman po siguro, madam. Baka masakit pa lang po talaga ang ulo niya. Sana nga masakit, Tina. Ang kutob ko kasi nagsasakit-sakitan lang yun. O siya, kung ano man ang trip niya, sakyan mo na lang, okay? Kasalanan ko rin naman kung bakit nagkaroon ng bukol ang anak ko. Naku, huwag niyo na pong sisihin ang sarili mo, madam. Sige po, kakatukin ko na muna siya sa silid niya. Okay, mabuti pa nga at pupunta na rin ako sa tindahan. Sana lang ay huwag na akong puntahan ni Cesar dito. Kung magpunta man siya, sana'y magbayad na siya. Takot lang nun sa anak mo, madam, no? Yeah, takot nga siya kay Daylan dahil prosecutor ang anak ko. Madami ding kilalang sundalo at pulis, kaya isang pagkakamali niya, pwede siyang makulong. Tumango-tango naman si Tina bilang tugon, saka pa pumanhik sa silid ni Daylan. Akma na sana siyang kakatok pero hindi niya na iyon nagawa nang makita niyang nakaawang ang pinto at mukhang hinihintay na lang na siya'y pumasok. Itinulak niya naman agad iyon at pumasok na nga sa loob. At dooy, ganoon na lang ang panlalaki ng dalawa niyang mata nang makitang walang pang-itaas na damit si Daylan at kakatapos lang maligo. Diyos ko, mahabagin! Sambit niya habang tinatakpan ang dalawang mata. Oh, good thing at sakto lang ang timing mo. Come closer at bisan mo ako. Nagawa mo ngang maghubad habang naliligo, di ba? Bakit hindi mo magawa ngayon ang bihisa ng sarili mo? Nagrereklamo ka na? Sige ka, bawat reklamo mo, bawas 1,000. Gusto mo? What? Pambihira naman, Daylan, oh. Sige na, please. 3 days ka na lang namang magiging tagapag-alaga ko eh. Kaya susulitin ko na. Napairap naman agad sa kanyang mata si Tina, saka padabog na nilapitan si Daylan.
So, nagdadabog ka na din ngayon? Muli pang sambit ng binata. Kasi naman parang pinagluluko mo na lang kasi ako eh. I'm sure naman kaya mo na tong gawin lahat. Hayaan mo na. Ilang taon din akong naging independent, no? Ngayon, gusto ko namang maramdaman maging bata ulit. Sige, pero sa taas lang ha. Ikaw na ang bahalang magsuot niyang... Sa alin? Niyang brief mo. Ikaw na ang magsuot niyan at baka madibonya pa ako't may magawa ako dyan. Bahagya namang natawa si Daylan kaya agad niyang nilapit ang mukha niya sa namumulang mukha ng dalaga. You know what? That's why I like you eh. You're so innocent yet medyo naughty. Hindi naman nakaimik ang dalaga, pati paghinga ay halos hindi na niya magawa. Sobrang lapit na kasi ng mukha nilang dalawa ni Daylan at isang maling galaw lang ay magkahalikan na silang dalawa. Bumalik naman agad sa ulirat si Tina at unang nag-iwas ng tingin. Okay, that's it. Bihisan mong mag-isa ang sarili mo. Kapag tapos ka na dyan, lumabas ka na para makakain na rin. Hey, hindi mo ba ako bibihisan? Nope, bahala ka sa buhay mo. Irap niya dito, saka lumabas na ng tuluyan sa silid ni Daylan. At doon pa nga din siya nakahinga ng malalim. Namamawis na rin ang dalawa niyang kilikili at pati na rin siguro singit ay basang-basa na rin. Diyos ko marimar naman oh. Pakibilisan po ang oras at araw, Lord, para makiiwas pa po ako sa mapanuksong tingin ng lalaking yun. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos din nooy, dumaretso na siya sa kusina at tulad ng nakagawian, dinaig pa ni Daylan ang isang lumpo. Dahil si Tina mismo ang nagsusubo sa kanya. Wala na ring magawa ang dalaga dahil iyon ang napag-usapan nila. Hanggang sa lumipas pa nga ang ilang araw ay medyo nasanay na din ang dalawa sa setup nila. Natapos naman din ni Tina ang isang linggo niyang pagiging tagapag-alaga ni Daylan at magsasaya na sana siya dahil sa wakas ay makakaiwas na siya sa presensya ng binata. Pero talabay, si Daylan na mismo ang gumagawa ng paraan para magstay pa si Tina. Dahil this time, sinadya niya talagang magluto kahit hindi marunong. Dahilan upang masugatan siya at mapasok. Ayan kasi eh. Bakit ka ba kasi nagluluto? Hindi mo naman pala kaya. Maktol pa ng dalaga. Ouch, ouch. I'm hurt. I need you. Pakyut pa nito. Ano? Ihem. Mukhang alam ko na kung saan pupunta to. Tina iha, mukhang gusto ka pa yata ni Daylan na makasama. Kung ganoon, bakit hindi mo nalang ligawan si Tina anak? At magpakasal na kayo agad para na rin dito ka na sa Pilipinas manirahan. Pagbibiro naman ng ginang. Ma'am, processing pa po. Pabalik biro din ni Daylan. Pero seryoso, can you stay for 1 week pa? Promise, last na to. Hindi, rarakit na lang ako ulit. Okay, 20,000 for another 1 week. Hindi. 30? Daylan, sugat lang yan. Malalim sa bituka. 50? Saglit namang napaisip si Tina. Napakalaking halaga na niyon at malaking tulong na din iyon para sa kanila ng kanyang ama. Kaya kahit labag man sa kalooban niya'y wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang alok ng binata. At doon nga'y nagpatuloy ang pagiging tagapag-alaga ni Tina. Naging okay naman ang lahat dahil hanggat maaari ay napipigilan pa niya ang tuksong pilit na lumalapit sa kanya. Ngunit isang umaga, mag-aalas 10 na lang noon pero hindi pa rin dumarating si Tina sa bahay ni Daylan. Nagtaka naman ang binata
dahil alas 8 pa lang ay nasa bahay na ang dalaga. Pero ngayon, late na. Doon niya pa nalaman mismo sa kanyang ina na isinugod pala sa ospital ang ama ni Tina. Dali-dali namang nagtungo doon si Daylan at dooy naabutan niyang umiiyak ang dalaga. Tina, mahina niyang sambit dito. Nang makita naman siya ni Tina ay ganoon na lang ang gulat niya nang yakapin siya bigla nito at iyak pa rin ng iyak. Tinugo niya rin naman iyon at pilit na pinapagaan ang loob ng dalaga. Si Daylan na rin ang nag-alok na siya na ang magbabayad sa lahat ng bills, pati na rin ang gamot nito. Bagay na noong unay, tinutulan pa ni Tina, pero kalaunay, napapayag rin naman siya. Gumaling ang ama ni Tina at nakalabas na nga sila ng hospital. Binili naman ni Daylan ang lahat ng kakailanganin ng matanda para mas maging komportable ito. Hindi na rin nila ito pinabalik sa pagsasaka dahil medyo delikado na. Naging mas magaan ang loob ni Tina kay Daylan dahil doon, kitang-kita rin ng dalaga kung gaano ito kasinsir sa kanyang ginagawa at kung gaano ito kabait. Salamat! Tsaka yung nagasta mo sa bills at gamot ni tatay, utang yun na. Babayaran ko yun pag nakarakit ulit ako. Bakit? Naniningil ba ako? Hindi naman, diba? Tsaka kung utang man yun, kahit ang uu mo na lang ang maging kabayaran, okay lang. Pero no pressure. Kahit 1 year pa yan, okay lang. Ha? Bakit? Para saan ba ang uu ko? Oo, kapag sinagot mo na ako. Ganun. Oh, okay. Wait, bakit? Nanligaw ka na ba? Hindi ba obvious na gusto kita? Kahit na, kailangan mo pa rin mangligaw para hindi awkward sa akin na sagutin kita. Oh, okay. Kahit minuminuto pa kitang ligawan Ngiti naman ni Daylan na siya na ring ikinapula ng pisngi ni Tina. At nanligaw na nga si Daylan sa dalaga. Naging porsigido ito kahit pa man nasa ibang bansa siya dahil sa trabaho niya. At makalipas lamang ang 7 buwan ay naging sila na nga. Nagpasya na rin si Daylan na sa Pilipinas na manirahan at iwan muna ang buhay sa ibang bansa. Ngayon, may sarili ng business na pinagkakaabalahan ni Tina dahil na rin sa sarili nitong sikap at syempre sa tulong ng mga taong mahal niya. Nakasuporta naman lagi si Daylan sa nobya at nangakong hindi kahit kailanman iiwanan. Bagay na natupad naman din dahil kapwa na nila tinali ang isa't isa at nangakong magmamahalan habang buhay sa ilalim ng presensya ng Diyos. The end. Oh my kulay, ang ganda. How sweet naman. You know what? I had fun narrating this story. Natutuwa talaga ako sa story na ito. Tawa ng tawa ako sa palpak na surprise. Naku, bukol ang nakuha. Oh my goodness. What a fun story. Pampagood vibes talaga, right? Okay, if you enjoy and natawa kayo, please like and comment. Thank you, Regine, for writing this fun and beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.